Hindi ka ba natakot na Actually, hindi naman. Kasi yun nga po, nung start pa lang po ng yung dati pakikipagdebate po noon, talagang may mga nagpo-comment na pupuntahan kita sa school. Di sabi, ako naman, sige, puntahan mo ko sa ganitong school. Ito schedule ko. So parang ako naman, sabi ko, di pag inano nila, di sige. Sabi ko, magiging martyr ako, di ba? Parang that time. Pero nung time, may time po na natakot din ako. 2016 to 2022 era. So, that time po, kay Father Nilo pa yun? No? opo, yun, mga yun, time na yun. Tapos, may time po na parang na, ano po yung account ko nun, daming nag-report. Okay. So, na parang nagka-problema po sa account ko that time. Tapos, syempre, may mga yun nga, mga banta-banta po talaga nun. Tapos, sinasabihan na rin ako ng mga kapari na kaibigan na, April, maghinay-hinay ka, ganyan. Tapos sabi ko, di kung will ni God, di sige. Pero kung hindi naman, di okay lang. Paano ba approach mo nun? Talagang atake talaga? Hindi naman po. Pero kasi may mga time po na talagang sinasagot ko yung, di ba, syempre yung dating presidente po natin. No? So talagang opo. So talagang pag, nagmumura siya, ganyan. Kasi sabi ko nga po kanina, pet peeve ko yung nagmumura po na. Sa rule ko po sa klase, lagi ko sinasabi, okay lang magdaldal kayo. Syempre, mainis ko pa rin pag madaldal sila. Pero ayoko talaga po yung may nagmumura sa klase. So, nung time po na yan, 2016 to 2022, napakahirap po magturo noon ng huwag kang magmumura. One time po, sinagot ako na isa kong high school student. Sabi niya, teacher, bakit kami sinasabihan mo? Yung presidente nga, national TV, di ba, nagmumura siya. Pinapalakpakan pa siya. So, parang napakahirap noon na. Di ba, parang, oo nga, no. Pero ako talaga po, hindi ako nag-waiver na. So, pag nakita o narinig mo sila, gagayahin mo. Parang ganun po. So, talagang mahirap po siyang magturo. Kasi parang, papasok lang sa mga estudyante mo yung tinuturo mo, pero hindi nila mararamdaman. So, in the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, we are so thankful, grateful for this day. We humbly ask for your grace and blessing be upon us, especially for Ma'am April right now. Pour out your Spirit be upon her, your wisdom and knowledge. I know, Lord, nagagamitin mo siya in a very powerful and special way ngayong araw na ito. During this conversation, this interview, I know, Lord, marami po kayong mapupulot sa Kanya, marami po kayong matututunan sa Kanya naging experience bilang katekista at bilang isang huwarang Katoliko. Lord, today we entrust you this interview. Protect our devices from any kind of oppression and attack from the evil one. Cover us with the most precious blood. Mama Mary, we ask for your powerful intercession, and we also ask for the intercession of our grateful Father, Saint Joseph, Terror of Demon, and Saint Michael. And also we ask for the guidance and protection of our guardian angels. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. So, welcome po, Ma'am April Baybayon sa ating program ng Lorian Katoliko. So, sa pong karangalan na ma-interview ka, Ma'am. Thank you po, brother. Thank you, Ma'am, for saying yes. Dahil kasasabi ko lang kanina na nakita nga kita kaya kita nakilala dahil yung ginagawa mong pagkakatekay sa ating mga tinuturuan mo sa public school, di ba, ng Catholic faith. Bihira na yung ganun, di ba? Usually, pag religion, boring. Pero ikaw ginagawa mong simple yung pagtuturo sa ating mga... Anong tanong mo? Sir, totoo po yung rapture. Hindi. Bumaba na si Jesus, di ba? Nung pinanganak siya, bumaba na yung Diyos. Yung hinihintay natin, hindi rapture, kundi ang tawag natin doon ay parusia. Okay, may tanong muna siya. Makinig tayo bago tayo pumunta sa lesson natin. Totoo ba yung rapture? Ang sagot? Kung ang pinag-uusapan natin ay katolikong turo, hindi tayo naniniwala sa rapture. Sabi niya, bababa yung Diyos. Ang sagot natin, bumaba na ang Diyos noong ipinanganak si Jesus. At ang hinihintay natin sa turo ng simbahan ay yung tinatawag natin parusia. Ano pang ang tawag natin? Parusia. Yung parusia, ito yung tinatawag natin second coming. Okay? Second coming, kasi meron na ng first coming. Di ba po? Opo. Kailan yung first coming? Noong pinanganak ang Diyos, yung tinatawag natin incarnation, at ito yung sinasalabat natin tuwing December 25 sa araw ng Pasko. Okay? So, ang hinihintay nating parusia ay ang huli o ang ikalawa tuwing pagdating ng Panginoong Jesucristo. Ano bang grade or high school tinuturuan? Ano po ngayon, parang international po. Ibig sabihin, marami po akong hawak na level. So, this school year po, ang hinahawakan ko ngayon ay grade 3,
grade 4, grade 5, grade 6, at grade 10 po. Wow. So, lahat yun ginagawa mo sa lahat ng level? Opo. Oh, so, paano yun, ma'am? Iba-iba ba yung paano ka mag-approach sa pagtuturo mo about faith? Kasi hirap yan Opo. challenging, So, lalo sa mga bata. Siguro bilang katikista po at syempre nag-aral din po ng pagiging teacher. Mm. So yun po yung natutunan na kung ano yung kaharap mo or kung sino yung kaharap mo, dapat binababa mo sa level nila. So naging challenge po sa akin yun syempre na iba-ibang level tapos ganito yung pakikitungo ko sa kanila. Actually po dati nag-start po ako nagturo din po ako ng kinder. So talagang mas mahirap yan kasi talagang ako napakaseryoso po kasing teacher. So parang ang hirap na makisabay paano ko ituturo yung faith, Catholic faith sa mga bata. Right. So, talagang challenge po yun. Kaya po siguro yun yung isang challenge sa isang katikista, paano talaga pakitunguhan yung mga taong nakakaharap mo araw-araw po. Yeah, amen. So, nakakatuwa din, di ba, yung minessage kita, tapos nakita ko yung post mo. So, yung nagkaroon ka ng panaginip. Nanaginip, tapos nakita mo yung message ko na sabi mo, parang may kausap ka, no? Ang katikista ay liwanag, ang boses ni Kristo, ganyan. Oh. Opo. So, siguro yun, kasi po dati nga po, ako po ay nag-aral po sa mga madre po, no? Meron kaming, ang tawag sa amin, ang mga katikista doon, ang tawag po ay, Santipolo yan. dito sa Cubao, sa Stella Maris po. So, Stella Maris. Apo, sa Stella Maris po. May college department po doon. Lumen Christi Catechetical Center po. So, sabi nga doon, ang mga katikista talaga ay liwanag ni Kristo, di ba? Salamin ng liwanag ni Kristo. So, parang, yun nga yung challenge po kasi sa aming mga katikista, maging reflection ni Jesus. So, halimbawa, katulad po nung iba-ibang levels yung hinahawakan ko. 31 sections po yung hawak ko ngayong taon. Yung parang challenge nga na paano ako magiging, bilang katikista, paano ako magiging reflection ni Jesus. Na pag nakita ko ng mga estudyante ko, makikita nila si Jesus sa akin. So, yun po yung... masungit. Oo po, talaga. Kung titingnan ko po yung journey ko as katikist po talaga, nakita ko naman po yung improvement ko talaga nun. Nung mula nung bago akong katikista 16 years ago, sa ngayon po, talagang nakita ko na rin na, yun, yung ano na sa akin na paalala palagi sa akin na ako ay, pag humarap ako sa mga bata, hindi ako yun, kundi si Jesus dapat yung nakikita po nila. Tama. Kasi ang challenge ngayon, di ba, pag sa mga kabataan, pag taong simbahan, masungit, bawal maingay, stricto. So, paano yun? Actually, may ano pa rin po, katulad dito sa parokya, pag nakikita na nila ako, ayan na si Ma'am April. Pero kanina nga po, habang naghihintay po ako ng pagdating niyo po, nabasa ko yung post ni Cara David. Meron siya yung feature na isang teacher. Sabi nga, teacher daw, gatekeeper and shepherd. Na yung gatekeeper, parang nababagsak. Kami naman, katikisa, di po kami gumagawa ng grade. Lagi kong sinasabi, yung grade yun nasa langit. Kasi isa shepherd. Tapos may isa siyang feature na teacher na isa siyang gatekeeper and teacher. So ako parang nakikita ko po, na shepherd. So parang ako po nakikita ko yung sarili ko as a gatekeeper and a shepherd na gatekeeper in a sense na yung masungit, yung parang stricto kasi kailangan mo. Kasi gusto mong matuto sila. Pero shepherd na in a way na gagawin ko yun ng tama. Na syempre, kasi naranasan ko yun na parang pag sa simbahan dapat lagi ka talagang prim and proper. CW, diba? mga CW. Oh, yung mga lalo, yung mga matatanda. Sabi ko nga po kanina sa iyo, nag-start lang po ako mag-serve sa church talaga after graduation. So the rest po, in my 18 years of life po before, talagang parang hindi po talaga ako involved sa church, sa Catholic Church. So lahat po yun natutunan ko po talaga sa mga madre. Nung ako po ay nasa formation ng college. Yeah, so gusto ko malaman yung buhay mo. So, ibig sabihin, nung ikaw ay, pero sagradong, Katoliko naman po kami. Katoliko. Hindi ko masasabi pong kandado, katoliko. In a sense na katoliko kami, na mayroon kaming altar sa Yung bahay. family mo? Opo, may altar kami sa bahay, mayroon kaming rosaryo na hindi pwedeng hawakan, yung mga ganon. Yung Yung Bible po, naranasan ko mabasa siya dahil yung pinsan ko ay nag-convert. Naging born again? Naging born again siya. So, doon ko po nabasa yung Bible. Cover to cover, grade 4 po ako noon. Bakit in-evangelize ka niya? Hindi naman po. Pero kasi bookworm po ako eh. So, Okay. lahat ng librong mabasa ko, talagang gusto ko siya mabasa. So, doon po. Pero, as yung parang may natutunan ba ako sa Catholic faith sa family, hindi masyado. Tapos yung tatay ko po, mahilig po sa radyo makinig yun. Sa iba-ibang mga channel ng mga stations ng mga iglesia, dating daan. Yung mga may elder pa po, dati madaling araw pa lang yun. Pero alam mo po yung tatay ko, doon ko natutunan na yung kahit ang dami niya pong pinapakinggan ng mga ibang religion, talagang never niya sinabi na, lilipat na ako sa ganito. Pero hindi po talaga kami talaga as in yung masasabi mong form Catholic, Right. no? Pero lahat nga po yun, sabi ko nga po, natutunan ko sa
mga madre. Mm. Yung mga sagot sa misa, Mm. yung araw-araw na magsisimba. Mm. Yung doon ko lang po talaga siya naintindihan. So, bali Catholic school ka talaga nag-aral? Nung college po. Anong college Opo, na? nung college na lang po. Mm. So, paano naging buhay mo nun? Parang nagsisimba ka lang, ganyan. Parang bihirang-bihira nga po ako nagsisimba before college po. Talagang bilang na bilang lang po sa daliri. Mm. Tapos, naging parang house help po kasi ako nung high school. So, yung house help, parang Mm. may nagpaaral po sa akin, amo po ng parents ko. So, Mm. doon natutunan ko sa kanila mag-rosaryo. Mm. Tapos nung yan po, nung papasok na po ako ng college, isa sa mga requirement dati ay yung dapat marunong mag-rosaryo. So talagang inaral ko pa mag-rosaryo po, memorize ko pa bago ako pumasok ng college kasi wala pa talaga akong masyadong alam. Kasi sa Stella Maris, Sa Stella Maris, kailangan po kasi dapat marunong ka nun. mahigpit yung mga madre. Ay, opo talaga. Morning prayer, tapos dasal, lahat bago matulog, holy hour. Pero talagang makasasabi ko po, kung hindi po dahil sa kanila, wala po siguro ako ngayon talaga dito. So, nung kabataan mo, paano yun? Di ba pagdadaan ka sa mga problema, challenges? Siguro nagdadasal na po ako, nagdadasal naman. At yung ito po, ng mga nire-reflect ko nga po yung journey ko po as a catechist, yung sabi nga vocation story po. Makikita ko po na nandun naman na si Mama Mary. Especially po, yung miraculous medal po. Naalala ko po, nag-honor po ako sa religion class namin dati. Nice. Kahit hindi pa ako ma-attend lagi. Kasi stock knowledge po ito sa probinsya po. Pag may mga exam, ganyan. So, naalala ko po, ang unang medal ko po sa klase, miraculous medal. Pero hindi ko po alam kung bakit may ganon. Tapos po yung... Sino nagbigay sa'yo? Yung katikista po namin dati. Tapos yung pinagtatrabahuan po ng tatay ko, ang pangalan po ay Miraculous Medal Rice Meal. Yung town po, yung barangay po namin, fiesta po niya November 27. Pero hindi ko po alam na fiesta pala ng Miraculous Medal po yan. Nice. So talagang nung nire-reflect ko po, sabi ko nga si Mama Mary talagang kasama ko na po siya before pa. Sa bahay po namin, sabi ko nga po kanina, may altar po kami na halos hindi pwedeng galawin. At alam ko po doon, meron kaming picture ng Sacred, syempre Sacred Heart at Immaculate Heart. Pero hindi ko po alam kung anong tawag po nun. Meron din po kaming Perpetual Help. Pero hindi ko rin po alam kung anong tawag po doon. And yun nga po, nung pumasok ako sa college, Stella Maris College. Lahat yan. Lahat po yun. Doon ko lang po natutunan. Yung mga fiesta, na kaya pala siya fiesta kasi patron pala siya ng isang ganito, mga santo pala yon or titles ni Mama Mary or ni Jesus. Puti, nung nag-college ka, na-absorb mo lahat yun. Siguro dahil seryoso ka doon. matalino po ako. Ano ba, valedictorian? Hindi naman po. Siyempre mga... naging summa cum laude? Wala pong ganun nung college po. Pero honor student po ako Lister. ever since po nung... Pero college po kasi wala kaming honor doon. Wala. Yun po yung parang diniscourage ng mga madras sa amin. Sa Stella Maris, walang ganun? Wala pong ganun. Kahit parang mga... Wala po. Pero sabihin ko, siguro nag-excel po ako in a way. Tapos yun nga po, parang challenge po sa akin talaga lahat kasi bago po talaga yung tungkol sa faith. Ang pangarap po talaga maging teacher, no? Pero never ko pong in-imagine na magiging religion teacher po ako. Yun lang po pala yung course doon sa school. Yeah. Religion, po. So paano nagkaroon yung it hits you talaga, yung naging it makes sense yung Catholic faith. Kumbaga parang nagkaroon ka na ng personal relationship. Siguro po nung una kasi parang ang ano sa akin lang po ay kailangan ko makapagtapos. Yan po, no. Tapos pagka-graduate, nag-apply po kami sa SIFAM pa po dati, yun yung sa ARCAM. So dati po kasi isang vicary ay isang yung dioceses lang po, lahat ng mga dioceses ano po sa SIFAM. Tapos, nag-exam kami ng 2009. Tapos yun po, syempre, marami pong mga, pag dumaan yung mga tayo na magre-resign na ba ako kasi kailangan sa family, ganyan. Pero nakita ko po yung need na kailangan kong maturuan ng pananampalataya mga estudyante ko. Kasi parang sabi ko, hindi dapat nila maranasan yung naranasan ko na walang nagtuturo talaga ng maayos tungkol sa faith. And then dumating po kasi yung time na medyo nagbo-boom na yung social media that time. So, nag-involved din po ako dati sa mga online debate, sa mga debate groups, ganyan. Sa Facebook po dati. Catholic faith, nakapag-debate ka? Opo, talagang yun. So parang umalab po siguro yung damdamin ko na kailangan may magturo ng pananampalataya. Tapos nanonood po ako dati, nung yung tatay ko nga po, sabi ko kanina, di ba, nakikinig siya sa radyo. Ako din po dati, pag vacant time ko, bago pumasok, pinapanood ko yung si Kibuloy. Pag gabi, yung iglesia, hanggang kay Manalo po yan, hanggang gabing-gabi po. Talagang pinapanood ko po sila. Tapos naka-ready po yung Bible ko, ninonote ko po yung mga arguments nila. Kaya para pagdating ko po sa klase, pag may nagtanong ng mga estudyante ko na mga faith nila, ka-faith nila,
alam ko na paano sila sasagutin. So, Wow. doon po talaga, siguro masabi ko nag-start yung ano ko po na hangarin ko na mag-serve po talaga as catechist. So, bali nag-apologetics ka na noon pa lang. Kasi Siguro- parang di pa uso yan nun eh. Opo, pero hindi, nag-try din po ako sa Oo. ano po, sa May CFD kina-follow po. ka ba? CFD na. Opo, pero hindi po talaga ako nag-aral. Pero Yeah. mga in-attendan po siguro akong ilang sessions sa kanila, yung kala Attorney Marvil Yes, dati. yes. Oo. Pero hindi po talaga ako nagseryoso kasi sabi ko parang hindi ako dito. Kasi doon para sa nang hangarin, objective yung CFD, yung apologetics at catechesis. Pero iba kasing Right. approach po nila sa approach ko. Tama. So, tsaka siguro may mga times po na hindi ko gusto yung way nila ng pakikipagsagutan lalo sa Facebook po noon. So, parang ako kasi po, isa sa mga talagang pet peeve ko yung nagmumura po eh. So, talaga ayoko kahit makipagsagutan na sa'yo, pero hindi talaga ako magmumura. Right, So, siya, tas makikita ko yung mga kapwa ko, di ba? Yeah. Ganun po. So, yun. Bali, nagsimula ka munang maging katikista bago ka maging religion teacher. Ang katikista na po talaga. Religion teacher Opo, talaga. religion Oh. teacher. Pero yung may formally sa school, di pa. Yung school po kasi, since po nung nagkatikisa po kami, talaga religion teacher na po siya sa public school. So, nagtuturo na po talaga sa public schools po. So sabay na yon. Opo. Paano nagsimula yung journey bilang catecute? Ano ba't pa? ka So, yung ano muna po, yung sa Facebook nga, di ba, syempre, mga parang yun na pa lang digital immigrant nga tayo sa Facebook, na hindi pa masyadong Tama. gamay po talaga. Nagpapatulong po dati sa mga estudyante ko. Una muna po sa Facebook page. So, nagpagawa ko ng page. Dati ko ang title ko na itanong mo kay April. Kasi nga po, di ba, parang kay Soriana, ganyan. So, para yung mga tanong po ng mga estudyante ko na paulit-ulit, doon nyo itanong sa page po na yon. Mga 2014 po yata yon. And then, mga by 2017, nag-start po ako ng memes muna. Saint memes naman po. So, yung mga, picture po ng mga saints, Okay. or ng mga, basta any religious, tas lalagyan ko ng mga caption, tas gagamitin ko yung lengguwahe ng mga bata po noon, ganyan. Mga by 2018 po, nag-start ako mag-catecute po yata. So parang sabi ko, sige, mag-start ako magsulat-sulat. So medyo masipag-sipag pa po ako magsulat noon. Vlog. Puro vlog lang po. Vlog, Pero hindi ko yung pa talaga, video. hindi ko pa talaga na vlog yun, vlogging. Yes, yes. Basta sulat lang ako kung anong ganyan. Mm. Tapos, nung nung pandemic po, nag-start talaga na ako parang video, ganyan. And then, yun na po, di ko naman po in-expect na medyo darami po yung maaabot po nung mga catecute videos ko po. Di ka ba natakot na... Actually, hindi naman. Kasi yun nga po, nung start pa lang po yung dati pakikipagdebate po noon, talagang may mga nagpo-comment na, pupuntahan kita sa school. Di, sabi, ako naman, sige, puntahan mo ako sa ganitong school, letter schedule ko. So parang ako naman, sabi ko, di pag inano nila, di sige, sabi ko, magiging martyr ako, di ba? parang that time. Pero nung time, may time po na natakot din ako, 2016 to 2022 era. So, that time po, Kay Father Nilo pa yun, no? opo, yun na ngayon, time na yun. Tapos, may time po na parang ano po yung account ko nun, daming nag-report. Okay. So parang nagka-problema po sa account ko that time. Kasi syempre may mga mga banta-banta po talaga nun. Tapos sinasabihan na rin ako ng mga kapari na kaibigan na, April, maghinay-hinay ka, ganyan. Tapos sabi ko, di kung will ni God, di sige. Pero kung hindi naman, di okay lang. Paano ba approach mo nun? Talagang atake talaga? Hindi naman po. Pero kasi may mga time po na talagang sinasagot ko yung, di ba, siya pa yung dating presidente po natin, no? So talagang Duterte. opo. So talagang pag, nagmumura siya, ganyan. Kasi sabi ko nga po kanina, pet peeve ko yung nagmumura po na. Sa rule po sa klase, lagi yung sinasabi, okay lang magdaldal kayo. Siyempre, mainis ka pa rin pag madaldal sila. Pero ayoko talaga po yung may nagmumura sa klase. So, nung time po na yun, 2016 to 2022, napakahirap po magturo nun ng wag kang magmumura. One time po, sinagot ako na isa kong high school student. Sabi niya, teacher, bakit kami sinasabihan mo? Yung presidente nga, national TV, di ba, nagmumura siya. Pinapalakpakan pa siya. So, parang napakahirap nun na. Di ba, parang, oo nga, no. Pero ako talaga po, hindi ako nag-waiver na. So, pag nakita o narinig mo sila, gagayahin mo din. Parang ganun po. So, talagang mahirap po siyang magturo. Kasi parang papasok lang sa mga estudyante mo yung tinuturo mo, pero hindi nila mararamdaman na parang ganun. Kasi ito yung impluensya ng mas mataas kaysa sa akin. Right. Pero yun po, challenging siya na nakakatakot. Pero sabi ko naman, kung di ko naman gawain naman to ng Diyos. Yes. Nasa kanya po yun, kung anong gusto niya po. Parang hirap manindigan sa katotohanan. Opo. Lalo na kung yung ginagawa ng karamihan, no? Opo. So,
Bukod dyan, ano challenge sa pagiging guro? Challenge po. Laro na sa moral formation. Yun nga po. Kasi, syempre, katulad ngayon po, no, napakahirap po. Dati po nagtuturo ako ng grade 9. So, sa yung grade 9 curriculum po namin talagang social issues po yan. Moral, di ba, yung moral dimension ng faith natin. So, napakahirap po magturo noon, lalo sa corruption, di ba, yung iba't ibang mga issues talaga sa lipunan natin ngayon. Tapos sabi ng bata, teacher, normal na lang po yan kasi ginagawa na siya ng karamihan. Pero yun nga, kailangan nating manindigan so kung ano yung dapat, tama, tsaka totoo po yun. Yeah. Kasi di ba ang challenge, di ba ngayon meron ng sex education na sinusulong, yung lalo na yung comprehensive sexuality education. So, ano yung challenge mo bilang guro pagdating sa ganun? Ako na po lagi kong in-stand yung church na, ang church naman laging bukas naman tayo. Lagi naman natin ginagalang yung human dignity naman eh. At lagi natin tinitignan naman yung tao kaysa dun sa kasalanan. Siyempre, yung kasalanan kailangan i-correct. Pero yung tao, tinatanggap pa rin naman ng simbahan kahit sino pa siya. Kasi sabi ko, tingnan nyo lang yung simbahan eh. Diba? Hindi naman tayo nagmamalinis. Wala namang malinis. So, pero yun, kailangan natin manindigan kung ano yung tinuturo ng simbahan. Kasi ang challenge sa guro ngayon, di ba, parang iba-iba na yung mga estudyante ngayon eh, di ba? Parang yung teacher na takot sa students. Unlike kami na talaga takot kami. Ay, para sa naman siguro. Hindi po yata nagkakalayo yung ano natin. Tama. Kami talaga, takot kami sa mga teacher namin nun eh. Medyo grabe yung disiplina nila nun eh. So ngayon, ano bang... Ako naman, lagi ko pong sinasabi yan sa mga estudyante. Siyempre, may mga times po talaga na talagang unruly sila sa classroom. Pero, nandun naman yung respect pa rin nila sa akin. Yun nga po, kung napapanood niyo po yung ibang videos, yun talagang pag dumadaan ako, talagang sisigaw sila, Teacher April, tapos magbi-bless sila. Yung parang, nakikita ko naman po yung importance ko, siguro, tsaka yung influence ko din sa kanila na, si Teacher April, nagtuturo yan tungkol kay Jesus. So, magpapakabait sila. Yung minsan po, magulo sila sa classroom paglabas nila. Sobrang ang babae talaga. Yung parang, di mo talaga, one time na po, nakwento ko na po, nung first year of teaching ko talagang, syempre sabi ko nga po kanina, medyo masungit pa talaga ako nun. May isa po akong estudyante na after a year po siguro, nag-chat siya sa akin. Sabi niya, Teacher April, may ginagawa ko, hulaan mo. Sabi ko, ano ba ginagawa mo? Sabi niya, nagbabasa akong Bible. Kasi alam ko gusto mo to. Nice, parang napaka-ano po na, wow, ito lalaki tong estudyante ko na, tapos biglang mag-message siya, nagbabasa siyang Bible kasi gusto ko raw. So parang, in a sense po na, akala ko dati wala siyang natututunan sa ginagawa ko. Pero meron po pala. Galing. Kasi ewan ko kung napapanood mo ito, nagba-viral ngayon na yung mga teacher daw ngayon, yung mga nagtitiktok, magaganda, sexy, tapos nung panahon nun. Ay, nakita ko yung saging-saging. So, anong maganda ba yun? Actually po dati, sabi ko, di ako magti-TikTok talaga, no? Yun, di pandemic era po, no? Sabi ko, sige, mag-ano-ano lang ako. Gagawa akong TikTok account, nood-nood lang ako. Tapos, pero sabi ko, hindi talaga ako sasayaw. Kaya minsan pa, bihirang-bihira pa talaga sumayaw, pero talagang nakakahiya po talaga. Kasi parang hindi ko talaga forte po yun, hindi ko kaya yun. Pero yun nga po, minsan sabi ko nga, yung parang gagamitin natin talaga yung social media. Ako po nga sabi ko nga yun, nahirap po kasi account ko po, personal account ko kasi yung Facebook account ko eh. Kaya mahirap po parang mag-post ng mga kalokohan talaga ngayon. Kasi syempre, mas nakakabit na ito si Kati Cute, ito pinopost ko ngayon. Talagang ingat na ingat po ako ngayon sa pagpo-post din sa social media. Kasi syempre, yun nga, binibit-bit ko po, Katoliko ako, di ba, catechist, ganyan, teacher. So, kailangan panindigan ko na ito ako, kahit sa social media accounts ko, sa mga, kahit saan po na meron akong account. Yeah. Pero curious ako, never ka ba, nung before ka naging katekista, nagkaroon ka ba ng duda sa Catholic faith? Meron ka bang ganung moment sa buhay mo? Question mo yung mga teachings natin? Wala naman po. Yun nga sabi ko nga po kanina, yung tatay ko nga lagi nakikinig nun. Pero never ko naman pong question. Kahit wala po ako alam, pero never ko namang, kahit wala ako masyado naintindihan nun, pero never kong pinagdudahan yung simbahan nun. Yeah. Na mali pala kami. Pero siguro, in a sense po kasi wala nga nagtuturo sa akin kasi that time. Pero never ako nag-question sa pananampalataya po. Pero ano yung pinaka naging impact sa'yo ng mga madre? Impact,
yun, paglaban talaga sa katotohanan. Yung parang pagmamahal sa bayan. Kasi syempre, ang mga mother pong nagturo sa amin at nag-form Franciscan Missionaries of Mary po. So, nung time po na yun, syempre aside from teaching us the Catholic faith, ganyan, talagang dati po, naranasan, first time kong pumunta ng Luneta para, dun sa Concon po yata that time, 2007, punta kami sa Batasan for Sumilaw Farmers noon, noise barrage kami dati sa mga issues ng NB and ZTE deal. So, dun ko po talaga parang naranasan na yung pananampalataya hindi hiwalay sa moral na, moral na dimension ng pananampalataya din natin. Hindi lang talaga dito na dapat marami akong alam sa doktrina. Right. Hindi lang puro simba lang din at panalangin. Kailangan po talaga siya, magkakapantay na meron kang paninindigan at responsibilidad bilang Katoliko at ngayon ako bilang katekista na kailangan ituro mo yung moral dimension ng pananampalataya. So, nung nagpatawag sila ng sa EDSA, nandun ka? Actually, dapat po. Pero na-realize ko po kasi Sunday po yun na mas dapat kong turuan yung mga estudyante po. May pasok ng... May pasok po kasi kami ng Sunday. So, may parish work po kami. So, ang ginawa po namin, nag-prayer rally po kami dito. Yung mga bata, tsaka yung mga magulang nila, sabi ko, sige, magdasal tayong rosaryo, ikot lang tayo dyan. Para makita po nila na kahit bata pa sila, alam nila na dapat manindigan sila para sa bayan at para sa katotohanan at sa pananampalataya. And bilang katekista and di ba religion teacher, so ano yung common na tanong sa'yo ng mga kabataan na na-encounter mo? Ano ba? Teacher, hindi ka pumadre. Hindi ka madre, yung ganyan. Siguro yung mga, Meron ba mga rebulto issue? Ay, usual. Yan na po. Kaya nga po nagkaroon ako ng page nga na itanong mo kay April kasi dahil hanggang yung rebulto, sumasamba kay Mama Mary. At alam niyo po talagang grabe po yung parang indoctrination sa ibang sekta, ibang church. Kinder, may isa pa akong estudyante, kinder lang po dati yun. Sabi niya, teacher, bawal daw kami mag-sign of the cross, sabi ng papa ko. Pero maya-maya naman po, nagsa-sign of the cross na siya kasi kinakanta po namin yung sign of the cross eh. Sabi ko sa kanya, hindi kita pinipilit. Tapos yung may mga estudyante ako, may mga teachers ko sa public school na mga estudyante ko yung mga anak nila. Tapos one time nakasabay ko siya sa jeep, sabi niya, alam mo teacher, pag nagdadasal kami sa bahay pagkakain, nagsa-sign of the cross na po yung anak ko. Sabi ko, ay teacher, hindi po ba kayo Katoliko? Sabi hindi, pero hindi ko na siya, hinahayaan ko na lang siya. Kasi nga, natuturo ko sa klase. So hanggang sa bahay na nadadala naman nila. Pero yun nga po, kaya ako po talaga sabi ko kanina, parang naging challenge na po sa akin na kailangan maturuan yung mga bata, yung mga basic na tinatanong sa atin ngayon ng ibang sekta. Kasi kami po katulad may curriculum, may syllabus kaming sinusundan. Pero sabi ko nga po, kailangan din ito, masagot na yung, pag may mga ganitong tanong, kailangan masagot na siya. Kaya kailangan yung katekista, marunong din siyang sumagot. At dapat alam niya kung paano siya sasagutin yung mga tanong po na yan. Paano mo pinapaliwanag sa simpleng bata yung pagsamba hindi tayo sumasamba sa rebulto? Una, sabi ko, kasi hindi naman siya Diyos. No? Pangalawa, pagrespeto. So, halimbawa, nawala na po kasi yung mga visual aids sa school yung mga may presidente, yung mga ganyan po. No? So, inaano ko lang kunwari, yung ID, di ba? Nirespeto natin kung sino yung nasa ID, ganyan. Tapos yung, basta pinapaliwanag po na hindi sila Diyos, kaya hindi sila dapat sinasamba, at hindi sila kailanman sinasamba. Sabi ko, kung sinasamba mo siya, edi may kasalanan ka. Ikaw mismo yun, nagkakasala. Tama. No? Kasi hindi yun yung tinuturo ng simbahan. Ano yung pinaka-na-shock ka na tinanong sa'yo? Meron ka bang ganun? Siguro po sa ngayon wala naman na po. Siguro mga realizations lang. Yung mga talagang di ka ay teacher, bawal pala kami niyan. Yung mga ganun po. Katulad kanina, yung grade 3 ko nga, sabi niya, teacher, Katoliko ako. Pero sabi ko, di ba Episcopalian ka? Grade 3 lang po yan, para alam na po nila yon. Hindi kami Roman Catholic. Pero Catholic kami. So yung mga ganun po, minsan na kabata-bata pa ng mga to, pero alam na nila na bawal to kasi sinabi sa kanila. Nasabi ko sana, yung mga Katoliko din, na mga bata, meron ng ganung paninindigan na, Katoliko kami teacher Ngayon po, ang problema po kasi ngayon, sabihin na, teacher, ano ba yung Katoliko? Mga bata. Sabihin na, teacher, nagsimba kami sa Holy Family sa Santo Domingo. Sabi ko, di Katoliko yun. Yung mga ganun. So siguro po, isa pang hamon sa akin yun na, yung mga bata na magkaroon ng paninindigan na makilala nila na ako ay Katoliko. Kasi sila talagang pag tinanong mo yung mga bata, teacher, Christian ako. Born again Christian. Okay. Ganun. Teacher, Iglesia ni Cristo kami. May ganun talaga sila po. Pero pag tinanong mo yung bata, teacher, sa ganitong church kami nagsisimba. Hindi mo marinig niya, teacher, Katoliko ako. Parang ganun. Bihirang-bihira pong makarinig ka ng ganun.
Pero ano masasabi mo, tayo daw mga Katoliko, we are sacramentalized but not catechized? At totoo naman po yun, no? Siyempre, binyag lang ng binyag, Mm. ganyan. Mm. Pag nagpipreba po kami dito, no? Mm. Makikita mo, dami-daming Mm. nagnininong, nagnininang, Yeah. no? Pero makikita mo, hindi sila sumasagot. Mm. Mga hindi nila alam kung paano isasagot. Hindi nagsasign of the cross. Pag tinanong ko, ba't di ka nag-sign of the cross? Di ka ba Katoliko? Ay, Katoliko po. Mm. So talagang sacramentalized but not catechized. At yun po yung challenge nga. Mm. Kaso nga lang po, isa din pong problema po ngayon ay kukunti na po kasi ang mga katekista. Mm. Halimbawa kami po, mga professional catechist kami, marami umaalis, nagmamigrate, no, nag-exodus sa public schools, sa Catholic schools. Kasi, yun po, aminin ko man po Bakit? hindi. Bakit daw? Siyempre may mga problema po financially. Pera. Hindi naman po tayo, Mm. kailangan natin ng pera para mabuhay. Lalo kung ang mga katekistang yan po ay mga breadwinner. Right. No? Mm. So, pero ako po ngayon, siyempre, sabi ko nga po kanina, may mga, sa 16 years po, marami din pong pagkakataon na nag-isip na umalis na. No? May mga Pamilyado ka ba? Hindi po. Pero may mga pinapaaral, may paaral po. Mm. Pero- ikaw ang breadwinner. Opo. Mm. So, talagang may mga challenges dati na talagang sabi ko, magre-resign na ako, lilipat na ako sa ganitong school. Yeah. Tapos biglang may mga mag-chat na mga friends na, uy, April, may bakante kami dito sa Catholic University na to, apply ka. Mm. So talagang parang nakaka-tempt po, no? Mm. Pero ako po naging, parang sa 16 years po, naging dinaladala ko po yung sinabi ng coordinator ko sa akin nung bagong katikisa po ako. April, may biyaya sa pagsunod. Amen. At yun po yung talagang pinaninindigan ko po hanggang sa ngayon po. Sino ba ang role model mo na? Ayun po yung coordinator ko po na Oh. yun. At isa po siya sasabihin kong dahilan ko bakit hindi pa po ako nag-resign at nandito pa po ako sa catechetical ministry po. Ilang years ka na sa 16 years 16 years din. Opo. Grabe, no? Sabi mo, kayo nga, di ba, nabutan ni Father Jojo, kilala mo din sila, Doc Dave, and ano. So, matagal ka na talaga dito sa Diocese of Cubao. Opo. 16 years din po. Pero ano yung pinaka-challenge ng bilang isang katekista? Bukod sa financial, ano? Siguro po sa akin po ngayon, syempre, nakikita nga nila ako active sa church. Mm. May mga maririnig ako na, hindi na ba nagtatrabaho yun sa April? Kasi laging online. Parang ganun po yun. Parang laging online siya. Ako nasasabi ko nga po, syempre, ginagawa ko yun minsan pag vacant time ko. Sabi parang walang sinasabi. Tapos syempre, may scheduled post naman tayo ngayon. Pero minsan yung ganun po yun, yung maganda yung hangarin ko na syempre, makapag-evangelize, makapag-catechize outside the classroom. Pero may mga taong hindi po masaya doon sa ginagawa mo. Yung parang magsasabi sila na, bakit mo ginagawa yan? Dapat di mo ginagawa yan. Ako nun po sabi ko nga, ito po ay simpleng tulong ko po sa simbahan. Parang nakita ko po na ito'y regalo ng Diyos na kaya ko po siyang gawin. So bakit di ko siya gawin? Na kahit hindi po sila ng mga boss ko or ng coordinator ko, parang ako dati po, may own initiative po kasi yung Catecute, yung ginagawa ko po dati, no? Pero ngayon, syempre, na sinasabi, ito sa April, si Catecute, nag-evangelize, ganyan. Pero yun po, siguro isa sa mga pinakamasakit talaga yung, hindi ka mismo talaga supportahan ng mga taong kakilala mo po. Yun po. And isa sa challenge ngayon ng mga teacher din, di ba, yung hindi pa na ma-walk ang Pilipinas, pero unti-unti tayong pinapasok, especially dahil sa social media. So, paano mo nilalabanan yung mga lalo na sa mga same-sex attraction, LGBT, di natin may iwasan yan. Lalo na usually ang mga bata talagang talagang gusto nilang i-doctrinalize, di ba? Gusto nilang bigyan ng maling pananaw. Opo. Actually, dati po sa isang recollection may nagtanong sa akin na bata yan. Parang, teacher, masama bang maging ganito, LGBTQ, ganyan? Grade 6 lang po yun. No? Sabi ko naman, nilikha tayo ng Diyos na yun nga sa kanyang wangis at larawan. At yun, kung nararamdaman mo yan, di ba? Pero sabi ko nga, tinatanggap ng simbahan kung sino ka, nire-respeto ka. Pero ang sinasabi ng simbahan, ito yung wag mong gawin, ganyan. Kasi syempre challenge po yun talaga na kasi talaga nakikita na lahat yun nakikita na madali na lang siyang i-access, ganyan. Yes. At challenge, syempre kahit sa public schools, kahit naman din sa atin sa simbahan, makikita mo naman yun. Kaya yun nga po yung hamon na paano tayo maging clean living, di ba, sa kabila ng mga nangyayaring ito. At syempre, paano natin susuportahan yung mga bata? Kasi mga bata pa lang po ito talagang nakikita mo na yung influensya talaga. Indoctrinate sila. Kaya, yun. Ako lagi ko sinasabi, eto may mga example naman tayo, makikita naman talaga natin na ganito, pero ang hamon talaga sa atin ay paano maging banal. Lalo na yung conviction, di ba? Kasi paano mo napapag-iwala yung pagiging teacher mo sa pagiging katekista mo? Lalo na kung nakikita mo yung, kunyari, yung isang bata,
he or she living a more immoral life. So, paano yun? Ano ba? Barkada, ganyan. May pagkakataon ba na talagang tinutukan mo, may gano'n ka ba estudyante na nangyari? May mga times po na ganyan. Oo. Pero syempre kasi minsan, yung mga ganong tao po, mga ganong estudyante kasi pag sa school kasi, iba kasi yung tinuturo po kasi sa kanila ngayon sa school, talagang yung respeto, syempre. Kaya parang mahirap po na talagang maging vocal ka sa school, lalo sa high school po. Kasi mamaya, di ba sabihin na discriminatory ka, di ba? Parang nag-indoctrinate ka. Tapos usually, mga hindi pa katoliko, halimbawa yung masasabihan mo ng ganon. Pero ako naman po, lagi kong sinasabi na, yun, sa klase po, syempre, pag sa klase po kasi, pag nagturo po ako, hindi lang po talaga for Catholic lang talaga para sa lahat. Na parang hindi nila mararamdaman na para sa kanila lang yun, yung tinuturo ko. Kasi sabi ko, ito tinuturo ng simbahan, ito tinuturo ng Biblia sa atin. Kung pakikinggan nila or hindi, nasa sa kanila nga po yun. Kaya, yun, sabi ko nga din sa quote ni Saint Bernadette Soubirous, di ba, to inform not to convince. So, nasa kanila na po yun kung pakikinggan po nila. So, you're planting seed talaga. So, ano yung pinaka-impactful na ginawa mong parang content? Ano ba? Siguro po dati, yun nga po sa page ko, siguro yung isa sa mga pinaka-sabihin kong naging blessing po, ay yung may mga malalaman ako na mag-message na, Ma'am April, ako po ay silent follower mo, hindi ako katoliko dati, tas nabinyagan na po ako ngayon, Easter Vigil. Wow. Yung parang sabi ko, meron palang ganong impact. Sa page ko pa lang po dati yun. How about sa mga student mo? Sa mga estudyante ko po ngayon, makikita ko sila, nagsiserve na sila sa church yan. Yung mga nakikita niyo po kanina, mga estudyante ko po sila, mga altar servers na po yan. Makikita mo sila, mga nagbabasa na. Or yung iba naman, kahit hindi, yung iba professional na po ngayon, pero mga hindi nakakalimot. Yung kahit, kunwari, minsan, nasa loob ako ng trend, biglang may magbibless sa akin. Tapos mga nagtitingin sa akin, yung mga teachers. MRT. MRT po dati, talagang may humawak sa kamay ko, tapos nag-bless. Tapos sabi ko, sino to? Buti hindi ka nagmadre. Hindi po. Parang sabi ko, hindi po. Hindi ka na-influensya naman. Hindi ko po yata calling yun. Yun po. So yun po yung mga sabihin kong parang impact ko bilang catechist ko sa kanila. Yeah. And marami ngayon, kabataan, nagsasabi, I'm spiritual but not religious. So, bilang katikista, paano mo ito sinasagot? Ayan, parang this is question ng college. Ayan. Katulad po nung may, kay Father Jojo, may nag-comment niya, parang, Father, huwag ka masyadong religious, parang gano'n, no? Parang nakaseparate yung pagiging spiritual mo sa religious. Pero yun nga, hindi natin dapat dichotomize yung pananampalataya. Na hindi naman talaga natin mahihiwalay. Kasi nga, yung pananampalataya ay buo. Holistic po siya. So kapag spiritual ka, religious ka rin. Hindi yung sa loob ka lang ng simbahan, spiritual, tas paglabas mo, ganun eh. Iba naman, religious lang, tapos talagang wala ka talagang makikita na moral something sa kanila. So, yun yung challenge din po. Kasi minsan, hindi po namin magagawa kasi yun as kami lang po eh. Meron pa kasi mas matataas sa amin na tinitignan. So pag hindi po, mga pari, bishops, hindi nakikita ng mga bata yun, parang yung ginagawa naming effort din, parang wala lang. Kasi sa amin, si Father nga, ganito po eh. So, kahit parang may tinitignan pa rin pong mga hierarchy kasi. Model. O modeling po, di ba? Sabi nga, witnessing po. So, very frustrating sa yun. Somehow po, syempre, taga-simbahan po ako, makikita mo yung nakikita ko, di ba? Yung mga hindi nakikita ng iba. At mahirap po yun, di ba? Pero, yun nga, challenge po talaga yun. Kung paano ipapaliwanag sa mga bata, ganyan na, bakit si ganito po? Right. And marami ngayon gusto lang inspirational content, pero iniwasan yung mga hard teachings. So, paano mo yun ginagawa? Ayun, ako po, sabi ko nga, medyo mahirap po talaga yun, no? Kunwari yung makisabay sa mga trend po. Feel good lang. Feel good. Yun, ako nga po, sabi ko nga, challenging po talaga yun, yung makasabay sa content. Siyempre, kung gusto mo talaga mag-trending, siyempre, susunod ka sa mga trending ngayon. Pero sabi ko, hindi eh. Ito yung dapat gawin, ganyan. Actually po nga, naglaylo nga po ako ngayon sa political something eh. Medyo naglaylo po Pero, despite ng kainitan ng flood control ngayon, nagko-content pa rin naman po. Pero yun, yun po yung challenge niya ngayon talaga na paano ko paninindigan bilang katikista na manatili doon sa, ito yung content ko, kaya dapat ito yung gagawin ko. At hindi ako sasabay sa kung ano yung agos ng mundo ngayon po. Yeah. Na hindi ka lang maging relevant palagi, di ba? Minsan, parang, ang tawag doon, isasangala-ngalang may religion mo para lang maging relevant ka sa ibang tao. And ang hirap, bilang Katoliko, tayo na lang yata yung nanindigan. Ay, oo po talaga, sabi ko nga eh. Sa totoo eh. Sinasabi ko nga po yan sa mga estudyante, kasi ko,
tanungin niyo yung simbahan niyo, yung mga ginabibilangan niyo ngayon. Yes. Ano yung say nila sa mga nangyayari. Mm. Pag hindi sila nagsasalita ng ganyan, tanungin niyo bakit. Mm. 'Di ba? Natatakot ba sila na mawala ng, 'di ba, ng members? Natatakot ba sila na mabash? Mm. Kasi sabi ko yung simbahan, naninindigan siya mula noon pa hanggang sa ngayon. Right. Kasi ito yung tinuturo ng simbahan, ito yung tinuturo ni Ano ba Jesus. talaga ang demonyo? O mga diablo? O katang isip lang yan? Or fiction? Alam nyo, ako mismo nun ay medyo nagdududa din. Pero nung na-expose ako at nakapag-interview ako ng maraming mga exorcist priest, local man at mapa-international, doon ko na-realize that the devil is real. Face to face nilang na-encounter ang mga diabolic presence na ito during their exorcism. Sabi nga ni Saint Paul, ang laban natin ay hindi lamang sa laman, kundi sa spiritual na kaharian. Every day, kahit hindi natin sila nakikita, ay merong laban. Dapat kilala natin ang kalaban natin. Paano? Sa Hollow Up, meron diyang spiritual warfare course. Hello and welcome to Hollow. This is the first session of Exorcism 101, Spiritual Warfare. My name is Father Sikia, and together with Father Winston Kabading, I'll be guiding you through this journey of understanding and confronting the reality of spiritual warfare. Dito nila ituturo paano nga ba umaatake sa atin ang mga kalaban, ang mga diablo. At higit sa lahat, paano tayo mananalo sa kasamaan gamit ang dasal, ang mga sakrament, ang rosaryo, at ang pananampalataya natin kay Jesus. Tandaan nyo to, sa lahat ng exorcism, laging panalo ang Diyos. Pwede mong i-download ang Hollow Up ngayon ng libre at sabay-sabay nating makita ang liwanag ng Diyos. Kung may isang turo ang simbahang Katoliko daw madalas na hindi maintindihan ng marami, alin ito at paano mo gusto ipaliwanag sa simpleng paraan? Siguro po yung doktrina na lang ng Trinity. Okay. Kasi At hirapan pa rin sila. Mahirap pa rin po yan sa iba Mm. Lalo na, di ba? Paano nila intindihan yung Diyos bilang Ama, Anak, Espiritu Santo. Na lagi ako, nung college ko lang po talaga, nung nag-MA po ako, talagang doon ko lang na fully understood. Hindi man fully talaga, no? Pero na-comprehend kung paano siya ipapaliwanag in a simple way. Na it is relational, no? Yung Diyos natin ay is a relationship, di ba? The Father who loves the Son who loves the Father, and the love between them is the Holy Spirit. At yung Diyos na to, nagpakilala sa atin sa iba't ibang pamamaraan na hanggang ngayon, diba, sinasamahan tayo. Amen. At ang pinakamaikli lang naman po talaga doon, ang Diyos ay pag-ibig. No? Na yung pag-ibig na yan ng Diyos, hanggang sa ngayon, nararanasan natin. Ito yung Diyos na patuloy na lumilikha, nagliligtas at nagpapabanal sa atin. Yeah. Na yun siguro, nahihirapan sila kasi nga pinaghahati-hati nga nila kasi yung pagkakaunawa sa Diyos. Sa Trinity. Opo, sa Trinity. Paano? Merong isang malaking sekta dito di ba? Yan talaga. Ay, nako. May isa kong estudyante nga, nagsabi niya, no? Sabi niya, di ba teacher, si Jesus, ano lang siya, tao lang siya. Di ba yung mama niya, sabi niya pa, di ba yung wala daw siyang tatay sa lupa, yung mga ganun. Sabi ko, kasi sa inyo, di ba kasi? Pero talaga yun nga po, di ba? Yung indoctrination talaga sa kanila at a young age. Imagine niyo kung tinuturo na sa kanila. Sa atin, pag sa end of the class pa lang, hirap na yung mga bata Pero sila talagang bata pa lang, talagang paninindigan nila yung ganun. So, sa 15 years na yun, nakaranas ka ba ng burnout and spiritual dryness? Yes po, maraming beses. No? Sabi nga po kanina, talagang maraming times na parang gusto ko nang umalis. Yung parang kahit nagdadas. Yung parang, siguro po masasabi ko parang dumating po ako mga 5 years yun. May 5 years of dryness, spiritual dryness. 5 taon. Almost. Grabe. Yan talagang parang pumupunta lang ako dito sa church para for my obligation. Yeah. No? Kasi kailangan ko umattend, trabaho. Yung babalik ako sa bahay, pagod na pagod. Ganyan. Pero talagang sabi ko nga, hanggat merong alab po na nandun po yung parang nandun pa rin po yung spark. Alam ko, hindi po talaga pinabayaan ng Diyos. Kasi after pandemic po, may time po na talaga manglilipatan po ng mga paris. Sabi ko talaga, sa coordinator ko, Miss, pag hindi ko talaga gusto yung paring papalit doon, kahit kang ganyan talagang, na po. Pero yun, siguro dininig po ni God, no, na
masagot po yung spiritual dryness ko na yan at nagkaroon ng parang oasis po. Wow. Kaya muling bumalik yung spark sa paglilingkod. Anong ginawa mo nun? Paano na-overcome yun? Siguro po kasi yung mga support din, naramdaman ko yung support na ng mga taong, isa sa mga dahilan din kung bakit nagkaroon ako ng spiritual burnout, ng spiritual dryness sa paglilingkod ko po. And sa mga issue ng gaya ng divorce, same-sex marriage, at gender ideology, so paano mo mapapaliwanag ang turo ng simbahan ng may katotohanan? Siguro po yun pa rin yung turo ng paninindigan, sabi nga ni Pope Leo, di ba, yung ito pa rin naman tinuturo ng simbahan, hindi naman nagbabago yun at hindi naman mababago Man, kahit woman. ano pa pong kahit ano pang sabihin ng mundo, ito pa rin, ito yung turo ng simbahan at hindi natin to pwedeng baguhin. Na sabi nga, kahit ano pang gawin ng mundo, pero ang simbahan mananatili siyang magtuturo kung ano yung tinuro ni Jesus. Yes. At hindi matitibag po yun. So yun, kung ano pong turo ng simbahan, yun po ituturo natin. Yeah. So, for sure, kailangan si Charlie Kirk, di ba yung challenge Oo, yan na yung ginagawa niya sa mga youth, sa mga university. So, tingin mo, wala pa naman tayo sa ganun ng mga... Sa feeling ko naman po, wala pa naman tayo. Sabi ko nga po sa mga estudyante ko, napaka-swerte pa, napaka-blessed pa rin natin, no? Ako, wala akong kahirap-hirap. Kunwari, magturo pa sa public school per classroom. Yes. Wala akong pangamba na biglang may, di ba, may mangyayari sa akin masama doon. Or kaya pag dati ko ng simbahan, di ba, may gagawa sa akin ng masama. Parang wala pa naman po tayo sa ganong point, no? Kaya sabi ko, awan ng Diyos, hindi pa naman po, though syempre may mga nangyari na katulad kay Father Nilo at iba pa. Pero parang sa akin, parang hindi pa po tayo, wala pa tayo sa point na yun. Sino yung Santa o Santo na pinakamalapit sa puso mo at paano siya naging inspirasyon sa iyong evangelization mission? Yun, siguro po si Saint Bernadette Soubirous, yung una ko nga. Kaya yun po yung naging... Our Lady of ko Lourdes. Opo, sa Lourdes. Yung to inform, not to convince. Kasi yun po yung, di ba, yung ilang beses siyang pinasulat nung kwento kung paano niya nakilala si Mama Mary at pinanindigan niya. Sabi niya, kahit ilang beses yung pagbalibalik ta rin, yung pagtatanong niyo, sa dulo sabi niya, I am here to inform you and not to convince you. So ako po, yun po yung naging parang dinala ko po dun sa catechute ko. Either pagsusulat man yan sa mga videos ko na, bahala ka dyan kung maniwala ko o hindi. Diba? Basta ako, eto, tinuturo ko. Kasi ito yung pananampalataya ko. Kung ikaw ay hindi Katoliko at natamaan ka, di ba? Maganda. Ayan po. Pero hindi kita pinipilit, no? Hindi kita kinukonvince. At kung ikaw naman ay Katoliko at di mo alam to, di very good kung may natutunan ka. So yun po. May pagkakataon ba sa pagtuturo mo, may nakipagdebate sa estudyante mo? Ay, opo. Maraming yan. Lalo yung mga nag-aaral na maging pastor. Mga ganyan. Ano yan? Mga high school na? Yung iba po, grade 6 pa lang. Yung ibang na. high school, opo, talaga mga palaban. Kaya sabi ko nga, paulit-ulit ko nang sinasagot yung mga tanong niya na yun, wala na bang bago? Yung mga ganun po. So, paano ka hindi nagiging bias sa kanila? Siyempre, pagdating sa mga grade or performance. Pero sa klase nga po, Walang grade. opo, wala. Pero depende po kung yung Pero- teacher po ay okay. magsasabi na, Teacher AP, bigyan niyo naman kami ng grades ng mga batang to. So, doon po kami nagbibigay. Pero pag hindi naman po, okay lang. Ngayon po sa klase po kasi namin, hindi kami pwede magpalabas ng mga Palabas. bata na Okay. hindi pares na ano. So ako po, sabi ko nga, inclusive po kasi ako sa klase. So halimbawa, pag nagtanong ako sa kanila, kaya inaalam ko po kung sino yung mga Katoliko, hindi Katoliko, anong church yung kinabibilangan nila, para pag mga discussions na namin or lessons, pag nagtanong po ako, depende sa faith nila. Halimbawa, ikaw kunwari, Muslim ka, nagdadasal ka ba ng 5 times? Ano yung tinuturo sa inyo sa Quran ng tungkol sa halimbawa, pagmamahal sa kapwa, yung mga ganun po. So, inaalam ko yung faith nila para pag nagtanong ako, based doon at hindi ako magiging bias sa kanila. So, parang values education pa rin po na paano ka magiging mabuting tao in spite of eto yung religion mo. At ako, sabi ko nga, hindi ako makikipag-debate sa inyo, no? Hindi ako makikipag-away. Nandito ako para, syempre, Catholic ako, kaya may natinuturo ko ay Catholic faith. Pero, in a sense po, in a whole, ang tinuturo ko sa inyo ay paano kayo magiging mabuting tao. Amen. Yan po. Yeah. And kung nabubuhay ba si Jose Rizal ngayon, pag, di ba sabi niya, kabataan ay pag-asa ng bahay, may relevance pa ba yan? Parang hindi na po ngayon. Just to ako nga sabi ko nga po di ba pangarap ko po maging teacher, no? Okay. Either history or science teacher. Kaya minsan po nadidismaya talaga ako pag tinanong ko sa kanila, ano ba, yung sinundan kong teacher ay history po yung klase nila. Sabi ko, di ba kanina tinuro sa inyo ganito? Tapos sabi nila, ha? Parang sabi ko, di nyo na alam to? Parang ganun po. Parang minsan nakakadismaya na, bakit di na ninyo alam to? Di na ninyo alam yung relevance ng ganitong pangyayari. So parang, siguro kung si Jose Rizal po talaga nabuhay ngayon, parang baka nabatukan niya na yung mga kabataan ngayon. Sa tingin mo anong pagkukulang?
Siguro po para somehow sa pamilya din, Mm. no? Lagi naman sa pamilya kasi nagsisimula talaga Yes. domestic church at syempre ito yung first school ng mga Mm. bata. Lahat ng values kasi doon po dapat Tama. nade-develop eh. Mm. Lahat ng mga natututunan basically dapat doon. Mm. At reinforcement na lang pagdating sa school. Right. Pero ang nangyayari po sa ngayon parang sa school lahat nagsisimula bago eh. Yung mga unang kaya parang ang hirap tignan kung paano ba yung mga bata ngayon pinapalaki. Siyempre, next influence din po kasi ng social media, lalo ng gadgets. Right. Tapos, siyempre, nabuhay sila ng pandemic. Ah, yes. Yung pandemic talaga, parang lahat ng tao nun, parang, yung mga bata ngayon, pag tinignan niyo po talaga, Depressed? oh my God. Yung parang, pati mga pagsusulat nila, pagbabasa, yung ganun thinking po nila. Parang ang hirap, anuhin po ngayon. Paano yung mga mental health issue nila? Marami po niyan. Diyos ko, yung konting lang, napaka-sensitive. Oo nga, very soft ang mga Kaya kabataan ngayon. ang hirap po, yun talaga, baka may matouch ka na hindi mo dapat matouch. Yung ganun po. Yeah, pansin ko very soft na mga kabataan, konting lang, Oo po, konting talaga. sakripisyo, konting hirap. Ay. Reklamo, kami nga nun ang grabe, di ba? May estudyante ng dati, sabi niya, grade 2 pa lang po yung sabi ni Oo. teacher. Pero sorry, hindi ako nakapagsimpa kasi pagod na pagod ako. Parang grade 2 pa lang, pagod na Parang ganun po. Tsaka napaka-vocal po nila kung anong gusto po nilang sabihin. Talagang sasabihin po nila sa'yo. Pero despite ng mga yan, ano yung pinahuhugutan mo pa rin? Syempre, nakaka-frustrate yan eh. So, paano mo ina-handle yung ganyan? Siguro po, syempre, yun nga, yung lakas sa Diyos. Sa may experiences ko din, na paano ako nandito ngayon at yung mga pinagdaanan ko for the 16 years. At syempre, yung buong buhay ko rin, paano ko nakita yung Diyos sa kabila ng mga karanasan ko po dati na hindi naman maganda. And somehow, siguro nakatulong din po yun sa akin para yung mga estudyante ko, pag may mga ganong cases po, makaka-relate din ako and somehow makapagbigay ng konting advice na sana nakatulong sa kanila. Ano yung common na problema ngayon ng mga kabataan? Siguro family po, mga broken families, mga sexual assaults, mga ganyan sa pamilya. Forgiveness, pagpapatawad sa kanila. Yung mga ganun po. Parang maraming commonalities yung mga bata ngayon. Tapos wala silang mapagsabihan. Yan. Kamusta yung involvement ng mga magulang? Siguro po dito kasi sa parokya po ngayon ito may mga involvement at least yung sa children's ministry po namin, no. Pero syempre yung iba pa rin po talagang mahirap kasi lalo minsan absentee parents din. Kaya talaga mahirap nga din po. Kaya kailangan, kunwari ako isang bilang catechist sa school, parang ako na rin yung nanay din sa mga bata. Kaya talagang welcoming, di ba? Yung iba, pag yumayakap, di ka sabihin sa school, bawal magpayakap or bawal, talaga, hindi ko na mapipigilan yung mga bata pag yumakap. Kasi siguro hindi nila nararamdaman yun sa pamilya po nila. And dahil malapit ka sa Jesuit spirituality, so paano nakatulong ang discernment at finding God sa mission mo? Yun po. Siguro yun nga, kahit saan ako maglakad ngayon, parang doon ko makikita ang Diyos sa everything, sa mga experiences ko ngayon. Talagang para laging i-connect si God. No? Kahit na minsan nakakapagod, minsan frustrating yung mga experiences, pero talagang hahanapin mo si God. Kasi yun yung sabi nga, di ba? Jesuit spirituality na finding God in everything. At yung mga karanasan mo, doon nagsasalita ang Diyos sa'yo. So ako po lagi kong inano yun sa mga klase ko, sa mga estudyanteng nakikita or nakakasalubong ko sa araw-araw. Laging hinahanap ko nasaan si God at paano siya nagsasalita sa akin sa mga tao at karanasan na yun. Yeah. Kung may pagkakataon makausap si Pope Leo tungkol sa digital catechesis, anong gusto mo sabihin sa kanya? Sabi ko siguro, support niya yung mga katekista. Kamusta ba support ng simbahan bilang katekista? Siguro Kulang ba sapat? O kulang siguro po. Kulang. Sabi natin kulang. Oo. Siyempre sa documents, napakaganda na may mga documents na, the church needs to support Yeah, yeah. catechesis and Oo, evangelization. oo. Sa papel, maganda po Yeah, talaga yeah. yun. No? Pero somehow po, hindi po, in reality po, hindi po natin talaga makikita. Sabi ko nga po kanina, kulang na kulang po yung katekista. Dito lang po sa amin, dito sa parokya namin, may 2 kaming schools. Malalaking schools po ito. Isang full-time lang po ako, 2 volunteer catechist lang po. So talagang mahirap po siya. Kung gusto po natin maturuan lahat ng catechesis, mahirap po talaga siya kasi kulang. No? At yun, matatanda na yung mga katekista. Pangalawa, kung gusto ng mga professional catechist, kailangan mag-support din yung church. Yung parokya na mismo talaga magpaaral. Right. Kaso nga po, wala din. Bihirang-bihira. So, yun. So, tingin mo paano maka-encourage ng... Siguro talaga yung support talaga. Siguro i-encourage talaga sa mga dioceses na talagang isuportahan yung catechesis. Parang sa ano lang po yan sa Constitution, di ba? Dapat sa education,
talagang dapat biggest budget, di ba? Kaso nga, ngayon hindi na nga education yung biggest budget, di ba? So, ganun din siguro sa simbahan, support the evangelization and catechetical formations ng church. Sa mga nakikita mo mga parishioner, kamusta ba mga Katoliko? Tingin mo? Dito naman po, somehow, mababait naman at mga supportive naman po yung mga parishioners po natin dito. No? At yung maganda po yun, yung talagang Tingin mo nakikita. ba equipped na tayo? I mean, yung mostly Catholic to defend their faith. I mean, to Siguro answer po, question. Somehow po, kasi nakakatulong na yung mga marami na ngayon Sa online, online di ba? na, Online catechesis. Somehow nakakatulong naman. Pero sabihin kung equipped siguro po, baka hindi pa masyado. So marami pa tayong Marami pa rin kailangan pa tayong kailangan gawin po. Yeah. So, may dalawang question dito from the viewers bago po tayo mag-wrap up, Ma'am April. From Aisen, sabi niya, bakit po sinasabi ang simbahang Katolika na hindi totoo ang rapture gaya ng tinuturo ng ibang sekta? Ayan. Yun ba yung isang medyo parang nag-viral na post po sa klase? Hindi tayo naniniwala sa rapture kasi hindi naman talaga turo ng simbahan yung rapture. Katulad ng pagkakaintindi ng mga iba't ibang churches, Christian denomination. Kasi kahit sila nga mismo, hindi sila nag-agree sa idea ng rapture nila po, di ba? Sa atin nga, kasi ang hinihintay nga po natin kasi, yung turo kasi ng simbahan is the second coming or the parousia. Tinuturo naman talaga natin na kailangan maging handa. Kaya nga, sila, sabi ko nga sa kanila, magsimba kaya sila minsan kapag Advent season natin. Di ba kasi yung Advent season natin, yung mga pagbasa natin ay tungkol sa pagdating ng Panginoon. Di ba in the first part, yung first part ng Advent season is the second coming of Jesus. At yung mga ginagamit nilang Bible verses ng rapture, dun binabasa natin yon. Kaya parang sabi ko, parang hindi ba nila naiintindihan yung idea natin na yung final judgment? Tinuturo sa atin yan, sa creed pa lang po natin. So unang-una yun, hindi talaga tayo naniniwala. At talagang against tayo kasi wala naman talaga yun sa Biblia, no? Right. At maling intindi lang yun at kabago-bagong ideology or doktrina lang yun nila na siguro sila talaga, minsan po sasabihin ko nga po yun mahirap sa maraming personal interpretation kasi kahit sila mismo talagang nagkakasaliwa yung mga interpretation nila. Siguro nagkakasundo lang sila sa pang-aaway sa atin. Pero pagdating ng interpretation sila, mismo hindi sila nagkakasundo. Pero tayo, meron tayong Magisterium. fix na magisterium at yun na mabawasan natin sa catechism. Kung magbabasa lang sila, at di kundi lang sila tamad magbasa, talagang sabi ko, nandun naman na yung sagot. At ako sabi ko nga po lagi, napaka-open naman ng simbahan. Lahat ng negative, di ba? Lahat ng dark history ng church, wala tayong tinatago. No? Isang click lang nila, makikita nila. Hindi po natin yun kinakaila, no? Pero yun nga lang, minsan kasi ayaw nilang tanggapin yung mga katotohanan na kahit sinasabi na natin, ayaw nilang tanggapin. Kaya nasa sa kanila pa rin naman po yun. Yeah. And sa ang rapture kasi parang ano sila, 'di ba? Parang pag magkakaroon na ng tribulation, parang mawawala sila na parang iiwas sila sa may ganyang sa movie. persecution, suffering, no? So very un-Christian yun. Meron pa diba? nga silang pre-tribulation, pre-blank-blank, post-trib. Parang ako naman parang napaka-unfair naman ng Diyos. Tama. Kasi ang totoong Kristiyano, mga martyr, talagang pinapakain sa leon, talagang namamatay para sa pananampalataya. martyr, di ba? So, tapos sila biglang ililigtas. Ito yung last minute na repentance nila, di ba? Yung parang tanggapin ko lang si Jesus as Lord and Savior, parang safe ka na agad. Yun. Yeah, so, yun yung isa sa nag-viral sa'yo na... parang gano'n. Ang hindi ko nga, mga nagsisend sa akin na from the TikTok, tapos yun yung pastor talagang. Ako na hindi ko na sinasagot kasi nga, sabi ko, kahit na, tsaka nakikita ko marami naman pong sumasagot ng mga Catholic, yung mga parang mas may alam na sila. Di, sabi ko, hayaan ko na, hindi ko na sasagutin yun. Yeah. And from Lilian Oropesa, may tanong po ako tungkol sa rosary. Paano po ito nabuo bilang dasal ng simbahan at paano po napatunayan na si Mama Mary talaga ang gumagawa ng mga himala na kaugnay nito? Kasi po, di ba sabi sa Biblia, kahit ang kaaway ay kaya rin gumawa ng mga kamangha-manghang bagay. Yan. Siguro po una muna yung himala, no? Lagi nga po natin sinasabi na ang Diyos yung gumagawa ng himala. Through the Mary or the saints. Yan. So yung nabuo siguro, 12th century, pinaniniwalaan nga po natin na binigay mismo ni Mama Mary kay Saint Dominic and then pinakalat nila Blessed Alan Roach, yung mga ganyan po. Tapos, yung rosary as a prayer, nag-start siya kasi nga, di ba, yung time po dati, yung Christian prayer, yung mga monks po, di ba, nagdadasal talaga sila ng psalter. Tapos yung mga ordinary people, dahil hindi naman sila nakakahawak talaga ng Bible that time, gusto din nilang makapagbasa or makapag-pray. So, ang sabi sa kanila ng simbahan, sige, kung gusto niyo talaga mag-pray din, katulad namin, mag-pray kayo ng Our Father na po nga nila.
Eh dati yung rosary ang tawag Paternoster prayer lang po yun eh. So in a day 150 prayer ng Our Father. And then na-develop siya ng 150 Hail Marys, Ave. At yun po yung naabutan ni Pope Pius V ng mga 16th century na yung ang rosary nun, yun po yung dinadasal eh, yung Hail Mary po. Hanggang sa na-develop nga na ginawa siya in mysteries, groupings po siya, na doon po pinagdinilayan natin yung buong buhay ni Jesus kasama ng mahal na Birheng Maria. At yun nga po yung kailangan natin i-clear doon na pag nagdadasal tayo ng rosary, hindi ito para lang kay Mama Mary, kundi ito yung pag-sentro kay Jesus kasama ni Maria. Amen. Kasi kung sabi ko nga po, kung memorize natin yung mga misteryo ng Santo Rosario, para ka na rin nagbasa ng gospel eh. Yeah. Di ba makikwento mo na siya lahat? Tama. At doon makikita natin na si Mama Mary, nandun siya sa bawat yugto ng buhay ni Jesus. At 2 parts nga lang doon yung halos masasabi nating reward sa kanya ng Diyos na dahil naging siya yung pinaka-perfect disciple, siya yung maging perfect model ng pagiging Kristiyano, binigay sa kanya yung reward na to na, di ba, the assumption and yung coronation sa kanya bilang Queen of Heaven and Earth. At makikita natin na yung maraming mga pamamagitan or intercession si Mama Mary, miraculous intercession through the Holy Rosary. At ito nga, makikita natin yung sa Lepanto, di ba? Sabi nga kahit ng mga historians, di ba, na kung hindi dahil sa miracle na yon, di ba? Baka Muslim naging na. Muslim tayo ngayon, no? At pinagpapasalamat dapat natin sa simbahang Katolik kasi talaga yung simbahan, yung bumuo, di ba, ng yung mga kingdoms, no, na nag-aaway-aaway sila that time, pero isa-isang sabi lang ng Santo Papa, di ba, sumunod sila. Yeah. At sila yung humarap sa mga Muslim. At nasaan yung mga Protestante that time? Wala pa sila that time. Right. Di ba? Parang yun. Tsaka yun, kahit dito sa Pilipinas, di ba, yung battle ng La Naval, di ba, yung sa Manila. Yan. Actually, ngayon po pa, di ba, anniversary talaga ng La Naval ngayon. Yes. Yan. Parang makikita natin na, di ba, yung kahit iilan lang, yung mga Espanyol, tsaka mga sundalo, pero, di ba, nakipaglaban sila sa mga Dutch invaders. At doon makikita natin yung kumpas ng Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kasama niyang mahal na Birhen sa Rosario. Yeah, amen. And Ma'am April, bakit mo mahal ang pagiging Katoliko mo? Bakit mahal ko pagiging Katoliko? Kasi nandito yung simbahan na itinatag ni Kristo. Ito yung pananampalataya na mula noon, pinasa ni Jesus sa kanyang mga apostol at hanggang sa ngayon, na ipasa sa akin. Na kahit na, sabi ko nga po kanina, wala akong masyadong alam sa pananampalataya, pero yung mga unang Kristiyano din po, bago naging Kristiyano sila, katulad ko rin po, walang alam sa pananampalataya, hindi kilala si Jesus. Pero may mga taong nagpakilala sa akin kay Jesus. At sabi nga, pag nakilala mo na yung isang tao at nakilala mo na ang Diyos, mamahalin mo na siya. At mananatili ka sa Kanya, maglilingkod ka sa Kanya. Amen. Yan po. Kaya, ayun. And saan ka pwedeng follow ng ating mga viewers, followers? Ayan. Siguro po sa personal account ko, yung April Baybayon po. May page din po ako, though hindi na siya talaga active, yung Catecute tsaka Teacher of the Faith. Nasa IG din po rin ako, pero hindi po talaga, ano lang naman po yung mga pinopost ko sa Facebook ko, yun na rin po yung mga pinopost ko sa IG tsaka sa TikTok. Ayan. So makikita ba sa mga Catecute po, #Catecute na yun, makikita na po nila yung mga post. So sa YouTube meron din po, pero hindi din po ako active talaga. Kasi nga, yun nga, ito pong ginagawa ko po kasi talaga yung mga free time ko lang po talaga to na somehow after ng school, kahit na paano, pag may vacant time ako, ilalagay ko lang yung cellphone, mag-record ng ganitong tanong, share para sa kanila po. Amen. Ayan. So, maraming salamat Ma'am April Baybayon sa napakagandang usapan natin at very relevant yung mga sinabi mo, especially sobrang makakatulong to sa mga kabataan na ma-encourage, di ba, na mag-aral mag-arali ng ating pananampalataya sa mga kasama din natin sa simbahan na hindi lang yung tayo maging Sunday Catholic but talagang maging Everyday Catholic. everyday Catholic talaga may personal relationship kay Jesus. Jesus. Ayan, so thank you so much Ma'am April sa pag-uusap na to at baka pwede tayong humingi ng closing prayer sa'yo. Sige. Sa ngalan ng Ama at ng Anak na Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoon namin Diyos, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na pag-usapan, pagkwentuhan, ang aming mga karanasan ng pag-ibig mula sa iyo. Panginoon, patuloy namin itinataas sa iyo ang lahat ng aming mga ginagawa. Nawa ang mga bagay na ito ay magbigay sa iyo ng kapurihan, magbigay sa iyo ng karangalan. Patuloy niyo pong ingatan ang bawat isa, lalo si Brother Adrian. Sana po ay guide niyo po siya, ingatan niyo po siya sa lahat ng kanyang mga ginagawa, sa kanyang paglilingkod sa iyo, sa simbahan. Gayon din po yung kanyang ministry. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin. Pagpalain niyo po kami, Panginoon. Panginoon, hinihingi din po namin ang patuloy mong pamamatnubay sa aming basa, lalo na sa buong mundo at sa simbahan.
Nawa, Panginoon, patuloy na maghari ang iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Tulungan niyo po kami na mapanindigan ang aming pananampalataya. Nawa ay makita namin na hindi namin kaya ang lahat ng ito kung wala ka. Amen. Lahat ng ito, Panginoon, sinasamo namin sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo at ng mahal na Birheng Maria, at ng lahat ng mga banal sa langit, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa ngalan ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Amen. Thank So, thank you so much, Ma'am April, and rest assured na lagi kami pagdadasal sa ginagawa mo. And thank you so much for everything, for doing this, not just your job, but your mission and your ministry. Thank you, Thank you po. so much Thank you so much. God bless. Thank you, God bless. Gusto mo bang magkaroon ng early access? Kumbaga, ikaw yung unang makakapanood ng mga na-interview ko, mga guests dito sa ating programa na Istoryang Katoliko. Magagawa mo yan, mga ka-faith, by joining my Patreon group. Kasi sa ginagawa ko na pag-i-interview ng mga different guests dito sa Pilipinas at sa ibang bansa, actually, hindi ko pa talaga siya na-edit at na-upload agad. Marami pa akong backlog kasi nga, I'm a one-man team dito sa ginagawa ko. So, most of the time, ako talaga nag-edit. Actually, ako talaga nag-edit ng lahat ng mga interviews at mga vlogs dito sa channel na to. As much as I want, na after ko sila ma-interview, ay ma-upload ko na. Hindi ko po yung magawa kasi kailangan natin i-edit at pagandahin pa yung interview sa paglalagay ng mga slide and information na very relevant at mas makakatulong pa sa inyo. Pwede nyo siyang ma-access by joining my Patreon group. Once na natapos ko na yung interview, i-upload ko kagad dyan sa ating Patreon group ang mga pre-recorded interview. At alam nyo, mga ka-faith, sa pag-join nyo din dyan sa ating Patreon group, ay matutulungan nyo ko dito sa ating ginagawang online evangelization. Alam nyo naman na itong ginagawa natin ay hindi libre. May mga cost tayong ginagastos, mga ginagamit natin, yung pamasahe, pagpupuntahan natin yung mga ini-interview ko na face-to-face, and etc. In due time, I'm planning to build a studio, a home studio. Malaki talaga ang cost at gagastusin dito. Kaya mga ka-faith, by joining my Patreon group, mas matutulungan nyo ko na mapa-improve at mas mapaganda pa at mapagpatuloy pa itong ginagawa natin na online evangelization. Di lang kayo magkakaroon ng early access, kundi matutulungan nyo din ako dito sa ating online evangelization. Kumbaga, you will be my partner in doing this. Kung wala kang gifts na ginagawa ko, magsalita, mag-interview, pero may capacity ka to help me in this mission, ay magiging mag-partner tayo. Ako gagawa ng pag-i-invite, pag-i-interview, but at the same time, alam ni Lord na you help me and you've been partnering me with this mission. Kaya mga ka-faith, para maka-join ka dito sa ating Patreon group, ilalagay ko yung link kung saan mo pwedeng ma-access itong Patreon group na to. May cost siya, may konting babayaran ka lang, pero yung magiging benefit naman yan sa'yo spiritually ay sobrang overload. Thank you so much and God bless.